So hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Grabe, nagtagal tayo mag-ayos nito. Notice na isa natin mga idol. Dapat kanina pa tayo nakapag-vlog eh. Medyo nagkaroon ng problema ang ating system. Goodness. So guys, so welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na alamin at itatakil ngayong araw na ito. Ito galing kay PH Insight. Sabi nga niya dito, Philippine Navy receives 40mm Bofors guns for enhanced air defense. Ay, anong receives? Revives. My goodness, magbabasa ka na lang, mali-mali pa. Again, Philippine Navy revives 40mm Bofors gun for enhanced air defense. Yun. Mali-mali pa ang kasi. So sa kaya nanggaling itong 40mm Bofors natin sa mga lumang barko ba natin? Meron pa mga ganun? Yung mga na-decommission na natin mga barko? Mga idolo? So ibig sabihin working pa to. Ibig sabihin, o sabihin natin inayos na nila para magamit pa rin. Pero saan nila ilalagay ito? Sa ating mga bagong barko ba o yung yung tawag dito nakasama pa rin sa fleet natin ng Navy, or hindi ko na alam kung saan nilalagay. Kung yun ang naman tingin ko ang possible na pwedeng paglagyan yung mga natin, mga barko pa na nagagamit pa ng ating Navy. Kasi kung doon nga naman sa decommission, sayang naman din kung gumagana naman to, di ba? Ilipat na lang sa mga gumagana pang barko para mapakinabangan din natin. Kasi alam ko pang anti-air warfare din to, o pang air defense din natin to, di ba? Kasi yun nga kailangan natin yung mga air defense sa ngayon. So lagi ko naman sinasabi, ulit ako, lagi ko naman sinasabi mga idolo na yun nga, kailangan natin mga air defense, yung mga anti-air warfare na yan. Kasi nga, again, ulitin ko, kasi nga, ito'y panlaban natin sa mga missiles, mga drones, rockets, mga fighter jets, mga ganyan, at mga helicopters. Kasi yun ang unang ititirada sa atin, if ever, di ba? Kung may makakalaban tayo. Hindi naman agad-susugod agad-agad dyan. Siyempre, pipilayin muna tayo ng mga missile nila, mga drones nila. Kumbaga, wawasakin nila yung mga radar natin or mga base militar o mga kagamitan ng militar natin. Diba? Yan ang unang-unang nilang tatargetin para mapilayan tayo. Para pagpasok nila, madali na sila makapasok dito. Kaya kailangan din natin yung mga anti-air warfare na yan. Hindi lang sa ating PCG or sa ating Navy. Dapat yan nakapalibot yan sa west side ng ating bansa, ng South China Sea, na tinatawag nating West Philippine Sea. Pinag-aawayan yan, di ba? Pinag-aawayan yan may West Philippine Sea daw. Yung West Philippine Sea kasi tayo na nagsabi niyan. Kumbaga nasaan natin yung exclusive economic zone natin yan. Kaya tinawag natin yung West Philippine Sea. Pero kung titingnan mo sa globe, diba? Wala kang makikitang West Philippine Sea. Kumbaga tayo lang ang gumawa nun para sa ating exclusive economic zone sa may west side ng ating bansa, na meron dun sa South China Sea. South China Sea talaga kasi nakapangalan yun, diba? Yan siguro inaangkin ng China, diba? Kasi yun ang nakalagay sa globe. Kasi nakaregister yan na South China Sea yun, diba? Kung i-register din natin yan na may West Philippine Sea, ilalagay din yan sa mapa. Pero nga sa mapa kasi, o mga sangay ng mga dagat natin, diba, may Pacific Ocean, yan, ganyan. Wala naman talaga kasing West Philippine Sea. Yun naman yata yung pinagsasabi ni isang congressman, diba? Yun ang dahilan niya. Pero ang dating sa ibang tao, parang tawag dito, hindi natin kinikilala yun na sa atin. Ang inaano lang niya is dinidescribe, ine-explain lang niya na wala naman talaga sa globe
o sa mapa yan, yung West Philippine Sea. Thailand talaga ang gumawa niyang West Philippine Sea na yan. Kasi nga nasa west side ng ating bansa and then nasa exclusive economic zone natin yun. Kaya tinawag na West Philippine Sea. Na tayo rin ang nagsalita regarding dyan o nagsabi o nagpangalan dyan. Tayo rin. Diba? Yung ating gobyerno o mga kapwa Pilipino. Diba? Kaya yun. Yun siguro ang inaano niya. Ini-explain niya. Ano naman, may tama naman din kasi siya. Diba? Siguro na mali lang siya ng pag-deliver, hindi ko lang alam, or mali lang ng pagkakaintindi mga ibang tao, hindi ko lang alam. So, lawakan lang din natin yung pag-iisip natin mga idolo. Hindi naman niya ibig sabihin na walang West Philippine Sea, parang traitor na siya. So, hindi niya kinikilala. O ano siya, sa pro-China siya, o etc. Diba? O ba't na tayo doon napunta? Ang topic natin dito is Revive's 40mm Bofors guns. Bakit tayo napunta doon? Hindi, kaya naman kasi tayo doon napunta nga dahil nga kailangan din natin yan. Yung anti-air warfare na yan sa may west side ng ating bansa. Sabihin natin sa West Philippine Sea o sa exclusive economic zone natin na malapit doon sa may shorelines from Luzon hanggang Mindanao. Bayan ng Luzon. Taas to Mindanao. Yan. So, dyan sa may west side na yan, di ba? Ayun nakalagay yun sa ano ko pa nga lang, South China Sea. Di ba? Yan yung mapa. Di ba? O may nakalagay naman na Sulu Sea. Siguro napangalan yan sa ano, sa globe natin, di ko lang alam, di ba? Pero wala kasi kung makikita mo dyan, walang kung ano. Tatagalin natin, galawin natin mga idolo, ha? Oh. Ay, hindi pala gumalaw. O yan, di ba? May nakikita ba kayong West Philippine Sea? Di ba wala? So yun siguro ang dinidiscuss niya. So yun ang pinagkaano niya. Di ba? Wala naman kasi talaga na nakalagay na West Philippine Sea. Yan. Tumatagal na tayo mga idolo. Wala tayo sa topic, ha? So ito na nga, panoorin na natin mga idolo. Play ka. O, diba? Ayaw pa mag-play. Wait lang po mga idolo. So yan, kumagana na. So ito, panoorin na natin mga idolo. Bolster national defense while maximizing existing military assets, the Philippine Navy is undertaking an ambitious initiative to repurpose retired 40mm Bofors anti-aircraft guns into a modern ground-based air defense system. This transformation falls under the country's Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program, which aims to reduce dependence on foreign military acquisitions by developing and upgrading local defense capabilities. So kung meron tayong ganun sa mga siguro sa decommission natin barko siguro yan talaga. Kasi, diba? So, yun na, nakita nyo kanina yung may truck. So, pwede natin ilipat pala doon. Diba? Siguro kung mas cost-effective to, hindi doon na lang tayo, di ba? Isa naman yung mga MLRS din. Pero syempre, kailangan din natin ng mga MLRS. Pero kailangan din natin mga simple anti-air warfare. Low cost siya, cost-effective. Di ba? At madaling i-maintain at pwede nating paramihin yan, di ba, na nakapalibot nga sa ating west side ng ating bansa. Go tayo dyan, di ba? Pero kung meron yan, kung kulang yung sa makukuha natin sa mga ilan lang naman ang mga decommission natin mga barko, di ba, na pagkukuha na ng Bofors na yan, di ba? Kung meron tayong pagkukuha na sa ibang bansa, pwede mapili, pwede itong parang kalinhinan ng mga MLRS, di ba? Kasi yun nga the more na kailangan natin ng mga kagamitan pang MLR, ng pang anti-air, mas maganda na marami tayong choices, hindi na puro missile. O Spider, o HIMARS, or Huryong, or Pulse, or anything. Diba? Kasi ito yung importante rin na meron kung may ibabato sa ating missile or mga drones o mga air assets ng kalaban, matitira din natin sila o matitipensa natin yung bansa natin sa pamamagitan nito. Pabor ako dito mga idolo na meron tayong ganito talaga. Oo, sana.
with many decommissioned Philippine Navy vessels containing 40mm Bofors guns in good condition. Many, ha? Gano'n na ba katanda itong Bofors na to? Siguro matanda. Ginagamit pa siguro to ng World War II. Ewan ko lang, sa tingin ko lang. Military planners see an opportunity to give these weapons a new lease on life. Instead of being scrapped, these battle-tested guns will be converted into Oo naman. Kasi naman yung scrap yan. Di ba kung magagamit pa o mare-revive pa nga talaga o maayos pa, gamitin na. Anti-aircraft systems, reinforcing the country's air... Tulad niyan, no? Tulad niyan. Di ba? Ilalagay mo sa isang truck. Pwede pala yan, di ba? Oh, kaysa naman yung mga MLRs na nakalagay sa truck na yan. Ganyan na lang din. Di ba? O, pwede natin i-stable na sa isang lugar. Di ba? O, pwede rin ganyan, movable. Mas maganda nga yung movable para at least pwede siyang palipat-lipat din. Pero kung kaya din natin paglagyan ng mga naka-steady na, di ba, sa isang lugar na yun, at least okay na rin yun, di ba? At meron din tayong mga movable na ganyan, di ba? Eh, okay din to. Kaya kahit anong mga guns na pwede, hindi lang yung Bofors, di ba? Kasi yung Bofors natin na luma, gagawin natin ganyan, hindi much better. Pero kung bibili tayo, di ba, may mga ganyan mga guns na, di ba? Kasi nga mas kailangan natin to give these weapons a new lease on life. Instead of being scrapped, these battle-tested guns will be converted into towed anti-aircraft systems, reinforcing the country's air defense against modern aerial threats such as unmanned aerial vehicles, UAVs, helicopters, and low-flying aircraft. This initiative is part of a broader trend, as the Philippine Congress recently approved a bill supporting the Self-Reliant Defense Posture Program, further underscoring the country. Yung pa, self-reliance natin, law, di ba? Pinirma ni President Bongbong Marcos. So, yung mga luma nating kagamitan, yung pwede natin i-convert din yan para maging self-reliant din tayo. Yung pwede pang gamitin, pwede pang ma-revive nga, gawin na natin. Diba? Kung pwede natin matutunan kung paano gumawa nun, hindi tayo nang gumawa kasi self-reliant nga. Ibig sabihin, hindi na tayo masyadong bibili pa or hihingi sa ibang bansa or mag-aangkat pa ng mga armaments sa ibang bansa para magkaroon tayo. Diba? So, tayo nang gagawa mismo ng mga ganyang kagamitan dito sa ating bansa. Diba? Sana nga mangyari yun, di ba? Kahit mga simple na mga kagamitan tayo nang gumawa, di ba? Pero kung bibili tayo ng mga ganito in the future, sabihin natin kulang yung konti lang naman yung Bofors guns natin dito, pwede pagkuhanan. Kung bibili pa tayo ng ganon, yung mayroon ng technology transfer nga, tinatawag natin. Kasi nga, para yun nga tayo na magagawa mismo, di ba? So lahat ng mga ipoprocure ng ating Department of National Defense, mayroong mga technology transfer para alam din natin kung paano gumawa nito. And in the future nga, tayo nang gagawa, di ba? Country's commitment to developing indigenous defense technology. The 40mm Bofors L-60 gun has a storied history. Designed in the 1930s by the Swedish company AB Bofors. 1930s pa nga, Swedish. This autocannon became one of the most widely used anti-aircraft weapons in World War II and beyond. Its reliability, firepower, and adaptability made it a staple in both naval and land-based air defense systems worldwide. Despite its age, many of these guns remain operational and effective, leading militaries around the world to modernize and repurpose them rather than retiring them outright. The Philippine Marine Corps has previously done so, successfully converting 40mm Bofors naval guns into towed ground-based units. The new project... So meron na tayo pala noon, yung Philippine Marine Corps natin. Di ba? Meron na pala. Ang ulit nga natin. The Philippine Marine Corps has previously done so, successfully converting 40mm Bofors naval guns. So meron na pala tayo na convert na. Di ba? Sa-search nga natin kung ano yung tsura nun. Pero kung pinapakita kung ganyan talaga yun, same na, di ba? Pero at least may na-convert na rin pala tayo, di ba? Ganyan kagagaling ang ating military, di ba? Oh. Kahit na luma na, pwede natin convert sa towed, di ba? So, kung meron pa, i-convert pa rin natin. Kung kulang, bili tayo kung may budget pa. Into towed ground-based units.
The new project builds on this past success but aims to incorporate advanced technology and automation. According to reports, the following major improvements will be integrated into the modernized 40mm Bofors gun system. 1. Hydraulically driven gun traversing and elevation system. Traditionally, the 40mm Bofors gun relied on manual controls for aiming and firing. The new system will replace this with a hydraulic-driven mechanism, allowing for faster and smoother tracking of airborne targets. Benefits: faster aiming speeds, improved accuracy against fast-moving aircraft and UAVs. Backup system: manual controls will remain available for emergencies. 2. High-resolution optical and infrared sights. Modern air defense systems require the ability to track and engage targets in all weather conditions, day or night. The upgraded Bofors guns will be equipped with high-resolution optics for long-range target identification, infrared and thermal imaging sensors for enhanced night fighting capabilities. Di ba? Kung pwede lagyan ng ganyan, di lagyan din natin ganyan. Mga sonar, mga infrared, di ba? Para ma-aim mo talaga yung target, di ba? Pwede mong gawing manual nga daw yan o pwedeng gawing automatic, di ba? O di goods. 3. Autonomous and networked operation. The new system will allow for autonomous operation while also having the capability to be integrated into a centralized fire control network. Standalone mode. Parang mga ganun yun, di ba? Natin. Autonomous and networked operation. The new system. Parang ganyan yung parang kinonvert ng ating ewan ko lang kung ganun talaga. Parang ganyan. Parang naalala ko lang bigla. Pero mali ata. System will allow for autonomous operation while also having the capability to be integrated into a centralized fire control network. Standalone mode. Each gun can function independently with onboard targeting systems. Networked mode. When part of an air defense battery, multiple guns can be directed by a fire control center, allowing for coordinated attacks on hostile aircraft. 4. Enhanced gun carriage and stability. The original naval mounts of the 40mm Bofors were designed for shipboard operation, meaning they lack the stability required for ground-based deployment. A redesigned gun carriage will provide a more stable platform, reducing recoil and increasing accuracy. Higher ammunition capacity will allow for longer sustained engagements without frequent reloading. The Philippine military is... Yun pa, di ba? Kaya maraming bala mong pwedeng itira dyan. Hindi yung mga MLRS lang natin, mga missile or rockets. Once na maubos na wala na. Di ba? At ito, madaling mag-reload. Maraming, tawag dito, mga bullets. Mga ganyan. Di ba? So, isa to sa mga assets na pwede natin talagang, i-pursue o talagang ipa-priority ng ating Department of National Defense. Yung pang anti-air na warfare na katulad ng mga guns na talaga ito, mga Bofors talaga ito, diba? Kung ano pa pwedeng counterpart ng Bofors, diba? So, sana talaga, diba? Marami tayong kagamitan in the future ng ganito na pwedeng i-acquire natin o i-procure natin, diba? Currently strengthening its air defense capabilities with ongoing acquisitions of surface-to-air missiles, SAMs, and advanced radar systems. However, a gap exists between long-range missile defenses and close-range, rapid-firing autocannons. The modernized 40mm Bofors guns will help bridge this gap, providing greater range than 20 to 30mm autocannons, allowing engagement of threats at higher altitudes. More affordable and sustainable firepower compared to missile systems, which have limited stock and high costs. A complementary system that can operate... High cost talaga yung mga MLRS kasi sa missile pa lang di ba? Once na tinira mo yan, mag-reload ka na naman, di ba? Mga missiles pa lang, gaano nakamahal yung mga yan, di ba? At least mga bullets lang, di ba? Kaya ito talaga yung kailangan na counterpart ng ating MLRS, no? At dapat marami tayong ganito mga 100 siguro, di lang Diba yun nga, gaya sabi ko, nakapalibot yan sa west side ng ating bansa alongside manpads, man-portable air defense systems, and other short-range weapons. A major advantage of this modernization program is its cost-effectiveness. Instead of purchasing new air defense systems from foreign suppliers, the Philippine Navy and Marines are repurposing existing weapons, extending their service life while integrating modern technology. Tama lang yun, di ba? Kung yung pwede pa magamit, tapos pag lagyan natin ng mga bagong technology, kung pwede i-convert din siya, di ba? Why not, di ba? Kasi sayang naman din
Tayo pa naman talagang kailangan din natin talagang yung mga luma natin magamit pa natin o maayos pa natin o pwedeng convert nga sa new technology. Go-combine mo, di ba? Kasi ganoon talaga kailangan din natin. Pero sa ibang bansa talaga, scrap is scrap, di ba? Pero tayo, at least tayo, resourceful tayo, di ba? Resourceful ang ating military. Talagang kung kaya pang gamitin at working pa, yan na lang, i-upgrades na lang, di ba? Upgrades! Upgrade na lang, di ba? Kumbaga. This approach aligns with the Self-Reliant Defense Posture (SRDP) initiative, which encourages the development of local defense technology to reduce reliance on foreign imports. By upgrading existing weapons, the Philippines saves costs on acquiring brand new systems, develops local expertise in military technology and weapons engineering, increases operational readiness by Yan, mga infrared, mga sonar, mga ganun. Diba? Pwedeng lagyan. ensuring familiarity with existing weapons platforms. As the modernization program progresses, additional improvements could be introduced, such as 1. Programmable ammunition smart munitions that airburst at precise distances, increasing effectiveness against drones and cruise missiles. Proximity fused rounds capable of detonating near fast-moving targets. 2. AI-assisted targeting and fire control integration with advanced radar systems for automatic target tracking. Machine learning algorithms to optimize targeting and firing efficiency. If these advanced technologies are successfully incorporated, the upgraded 40mm Bofors guns could become one of the most effective short to medium-range air defense assets in the Philippine military's arsenal. The revitalization of the 40mm Bofors guns under BUHA WI 2.0 is a significant step forward for the Philippine military's modernization efforts. This project exemplifies how legacy weapons can be adapted for modern warfare, extending their usefulness while improving the country's defense capabilities. By integrating advanced optics, automation, and fire control systems, the Philippine Navy and Marine Corps are transforming these aging weapons into a formidable air defense platform that can protect against emerging aerial threats. Moreover, this initiative reinforces the Philippines' commitment to self-reliance in defense technology, ensuring that the country can develop and sustain effective military capabilities without overdependence on foreign suppliers. If executed successfully, the upgraded 40mm Bofors air defense system will serve as a critical asset in safeguarding Philippine airspace, providing a cost-effective, reliable, and powerful deterrent against aerial threats for years to come. Correct. So yun, no? So kung lahat pa ng pwede natin magamit, di ba? Di convert na natin. Yun ang kasi muna ng mga gagawa natin sa ngayon, di ba? Kung wala na tayong budget, at least low cost siya, pwede bang i-upgrade na lang, kung magagamit pa natin, dagdag assets pa rin to sa atin, di ba? Yun ang mga maganda, kailangan magdagdag tayo ng asset. Yun naman ang pinaka-importante sa lahat, di ba? Kahit na wala tayong brand new, kung magagamit pa, gamitin pa, di ba? So yun, so abang-abangan na lang natin to guys sa mga susunod pa regarding dito sa Bofors natin, kung ano ba yung tsura na ito. I-search din natin yan at kung kaya, ipablog din natin yan, mga idolo, diba? Yun nga guys, gaya na sabi ko, talagang mag-invest tayo sa mga anti-air warfare. Kasi yan talagang napapanahon sa ngayon, diba? So para matipensahan din natin yung ating bansa. Kailangan talaga natin yan sa ating Navy, sa land, diba? So, maski sa air, siguro kung pagkakayanin, diba? So, talagang kinakailangan natin na ma-intercept lahat ng pwede nilang ibato sa atin. Kasi unang-una nilang gagawin, diba? Bago sila sumugod pa dito. Thousands yan, ewan ko lang, mga ilan, diba? Sobrang daming ibabato niyan. Diba? Pipilahin muna talaga tayo bago sila pumasok dito. Kaya kailangan talaga natin mag-invest sa mga anti-air warfare. So yun, maraming salamat kay PH Insight sa kanyang video. Nalagay ko sa description down below full video, pati po kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. Huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe din po sa kanyang channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. Mga idolo. At huwag niyo rin po kalimutan na i-follow din po ako sa Facebook page na Alam Nyo Ba. So guys, ito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.